Alam nyo guys, ang hirap po talaga maging OFW sa totoo lang. Kasi minsan nakakatanggap ka pa ng mensahe galing Pilipinas na kunwari, for example, nakatanggap ka ng isang mensahe from Pilipinas sa isang taong wala namang trabaho, tapos nakatanggap ka ng mensaheng hindi maganda galing sa kanya, which is yung mensahe na yun is kumbaga obligado yung mga OFW na magbayad ng internet o magbayad ng kuryente. Alam mo yun, parang ano siya parang sobra na yung mga ganun parang wala ka ng respeto sa mga OFW. And at the same time, parang, alam mo yun, parang nakakainis yung mga ganong mensahe na nanggagaling sa mga tao doon sa Pinas. Parang wala silang pakialam sa mga OFW na katulad natin. Nakakadismaya siya di ba? Alam mo yung hindi naman ikaw yung gumamit ng internet doon sa Pilipinas. Hindi naman ikaw yung gumamit ng kuryente doon sa Pinas. Hindi naman ikaw yung, alam mo yun, yung ganong kultura ng Pilipino, sobrang talaga siya, nakakainis isipin bakit ganon, no? And I think the main reason talaga bakit nagkakaganyan yung isang pamilyang Pilipino, kasi first things first, yung isang babae, nag-aanak nang di naman kayang suportahan yung mga anak. Yun talaga yung pinaka main reason Huwag ka na pong mag-anak kung hindi nyo naman po kayang buhayin. Kasi mangyayari niyan, at the end of the day, ang mangyayari niyan, gagatasan mo yung mga anak mo, which is not, which is not good. Diba? Sana isipin nyo naman yung mga Pilipinong nag-OFW, nag-abroad. Isipin nyo naman yung mga ilang taon na nagpadala sila sa inyo, na tinulungan kayo. Hindi naman kasi isang beses, tapos binabastos nyo, hindi nyo nirerespeto. Binabastos na parang, parang, alam nyo na, parang alam nyo na kung anong ibig sabihin nun. So, yun nakakagalit lang talaga ng puso yung mga ganun guys. Kasi, minsan lang ako nakakakita ng mga taong o Pilipino na ina-appreciate nila yung mga OFW or pamilya nilang OFW. Minsan nga yung iba talaga ay nagtatrabaho talaga, kumakayod talaga, hindi lang talaga puro asa sa mga OFW guys. My God, maghanap nga kayo ng trabaho dyan. Isipin nyo naman yung mga OFW kanda-kuba na maghanap buhay para lang may buhay dyan sa Pilipinas. Please naman, bigyan nyo naman ng katahimikan o kaginhawaan minsan yung mga OFW. Gumawa din kayo ng solusyon, gumawa kayo ng way kung paano kumita ng pera. Alam nyo minsan, paano nyo po ba naisip, bakit po nag-abroad yung isang OFW? Kasi masipag siya Bakit siya nag-abroad? Kasi iniisip niya lagi yung yung kinabukasan niya. And at the same time, okay, I would say na maganda yung naranasan ko yung hirap ng buhay sa Pilipinas guys, kasi talagang pinush ko yung sarili ko na I have to go abroad para magkaroon ako ng pera, para para guminhawa yung buhay ko. Alam nyo guys, siguro yung mga OFW, hindi nyo lang talaga alam kung ano yung mga dadaanan nila. Tapos gaganyanin nyo, babastusin nyo pa sa
messenger o sa mga mensahe na pinapadala nyo sa kanila, alam nyo, dagdag kayo sa stress eh. Dagdag kayo sa problema eh. Hindi kayo gumagawa ng way. Hindi na nga kayo gumagawa ng solusyon. Paano nyo masolusyonan yung mga problema nyo dyan? Dinadagdagan nyo pa. Diyos ko po, maawa naman kayo sa mga OFW day, mga dong. Grabe kayo guys. Alam nyo guys, totoo talaga to. Totoo talaga to na minsan talaga may pamilya kayong, yun pa yung yung hihila pa sa pababa eh. Kasi wala na ngang iniisip, hihingi pa ng pera pang birthday para may pang pasikat sa mga tao. Hindi nyo nga alam, nagbe-birthday pa ba yung ibang OFW? Baka hindi na nga eh. Kasi yung perang ibe-birthday nila, pinapadala pa nga sa inyo, tapos ganyan kayo magsalita. Sobrang bastos nyo. Naku naman, mahiya naman kayo. So, ayun lang guys. Relate na relate talaga ako dyan guys. Kasi talagang naranasan ko na yan guys. So, yan yung yan yung mga mensahe ko yan sa mga tao, sa mga Pilipinong sobrang kikit ng utak, guys. Bakit hindi ka magtrabaho? 'Di ba? Tapos sasabihin nyo sa mga anak nyo na OFW, obligado sila na magpadala sa'yo ng pera. Bakit? Hiningi ba nila? Ano ba yung nila, yung mga anak nyo na OFW, hiningi ba nila na maging mamuhay dito sa mundong to? In the first place, guys, yung mga magulang dyan sa Pinas, dapat kayong mag-isip bago kayong mag-anak. Dapat kayo nga magbigay ng kaginhawaan sa mga anak nyo. Kaya, minsan, think twice, guys, kung mag-aanak man lang kayo, wag nyong isipin na magkakaroon kayo ng parang investment. Ginagawa nyong investment yung mga anak nyo eh. Ginagatasan nyo. Yun yung totoo dyan sa Pilipinas. No? So, yung mga new generation kayo ngayon o kahit sino yung mga pamilyang Pilipino, guys, think twice. Bago kayo mag-anak, isipin nyo na magiging ba sila? Magiging, hindi pa sila magkakaproblema? Magiging maginhawa ba yung mga buhay nila? Hindi nyo ba sila, tawag nito, problemahin sa mga problema nyo? Alam nyo, ba't pa kayo mag-aanak kung hindi nyo nga masolusyonan yung kahirapan nyo? So, ang hirap talaga isipin, guys. Ang hirap intindihin yung mga ganyang bagay, guys. Kasi, yan yung kultura ng mga Pilipino eh. Which is, napakamali po talaga siya. Sobra po. At nakakagigil minsan eh. Kasi, halos minsan yung pamilya ng isang OFW lang yung tawag nito. Yung siya lang mag-isa, parang winner lang siya lang mag-isa. So, lahat po ng buong pamilya na humihingi ng pera sa kanya. Paano po siya uunlad, guys? Isipin nyo nga. So, Diyos ko po. Tapos, siya pa yung bubuhay sa mga anak nyo. Yung kapatid ng isang OFW, siya din yung bubuhay ng mga kapatid ng kapatid. Nakakaloka, guys. Grabe. Bigyan nyo naman ng hustisya yung mga OFW, guys. Huwag nyo namang balahurain at bastusin. Grabe. Grabe kayo dyan. Maghanap kayo ng trabaho. Diyos ko po, kayo na lang po mag-abroad. Kami naman dyan sa Pinas, kayo naman mag-abroad. Sige na.